inaakusa na palusot ito o paraan mga kababayan para tumakas na rin si Martin. The House of Representatives has allowed former Speaker Martin Romualdez to travel to Singapore for medical reasons. Ang pag-iwas kay Martin, pirmado yung clearance mga kababayan ng travel ni Martin kay Boji, Speaker Boji D. Yan, sabi dito, ang clearance ay nilagdaan ni House Secretary General Cheloy Garapil sa ilalim ng otoridad ni Speaker Faustino D. So, pwesto bilang speaker, di ba? Ano yung purpose niya? Para magbigay daan sa investigasyon. Umarap siya sa mga tanong ng ICI, hindi siya umiwas, hindi tulad ni Sara. Kahit yung abogado hindi mag-appear, siya mismo umiiwas mga kababayan. Hindi po nagtago. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung planong pag-travel ni Martin Romualdez pa Singapore kasi yung mga critics niya inaakusa na palusot ito o paraan mga kababayan para tumakas na rin si Martin. Yung mga gawain ninyo kasi, pinapahid ninyo kay Martin Romualdez ang mga style ninyo. Approve po yun ng Congress. Yan mismo yung balita dito sa Manila Times. Romualdez Singapore trip gets House nod. Yan po, malinaw. The House of Representatives has allowed former Speaker Martin Romualdez to travel to Singapore for medical reasons. As requested, travel clearance is hereby granted to Ferdinand Martin Romualdez, Representative 1st District Leyte, in connection with his personal trip to Singapore from April 20 to May 4, 2026. Travel clearance dated April 20, 2026 from House Secretary General Cheloy Garapil. Sabi po ni Martin, I have also written the Department of Justice of my intention to travel in view of an Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO issued last October 8, 2025, sabi po ni Martin. I give my unequivocal assurance that I will return to the Philippines immediately upon completion of my medical engagement and remain accessible for any urgent legislative matters during this period. In a press briefing kahapon, si Ombudsman Remulla said that because we have a bulletin, a lookout order with immigration, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Pero yung abogado mga kababayan ni Martin, si Attorney Adi Fardo said in a statement later that the immigration lookout bulletin order does not bar travel but simply requires prior coordination with authorities. In fact, sabi po ni Attorney Fardo, Congressman Romualdez sought travel authority in all good faith, and this authority has been granted. Fardo said that Romualdez has consistently respected legal processes and will continue to do so. Yan ang pagkakaiba ni Martin Romualdez sa mga Duterte, walang pag-iwas. Kaya yung mga propaganda nila puro baliktad, pinapahid sa dating speaker mga kababayan. Huwag kami mga fake news peddlers, mga propagandist ng mga Duterte. Kayo-kayo lang ang naglulukuhan. Ang pag-iwas kay Martin, pirmado yung clearance mga kababayan ng travel ni Martin kay Boji, Speaker Boji D. Yan, sabi dito, ang clearance ay nilagdaan ni House Secretary General Cheloy Garapil sa ilalim ng otoridad ni Speaker Faustino D. So, hindi sa personal mga kababayan na desisyon ni Martin. Dumaan siya sa institusyon, sa proseso. Dumaan sa institusyon na may mandato. Yun ang Kamara mga kababayan. Sa simpleng salita, hindi basta siya aalis. Pinayagan siya ng opisyal na proseso. Naintindihan na ninyo mga gunggong. Di ba? Ang tumakas po si Harry Roque, saka si hindi na nagpapakita. Kaya pinapabalik na yung sweldo. Ay pinapabalik. Nanawagan si JDRC to na wag nang kukubra ng sweldo itong si Bato de la Rosa kasi hindi man nagtatrabaho. Nagtatago na. Hindi flight risk mga kababayan si Martin.
Kasi malinaw naman po, kapag ang isang tao, mga kababayan, may planong tumakas, hindi na yan magpapaalam. Tulad ni Atong Ang. Nagpaalam si Atong Ang na lalabas sa bansa. Di ba hindi? Si Arroyo kay ganun din. Yan ang mga flight risk, mga kababayan. Hindi na sana humingi ng clearance si Martin kung tatakas siya. Hindi na sana siya makikipag-coordinate. Di ba? Gamitin na lang niya yung influensya niya. Pero dito maliwanag mga kababayan, ginawa yung tamang proseso. That's not how a flight risk mga kababayan behaves. Hindi ganon. May promise siya. Nakasaad mismo sa inaprobahang clearance. Na agad siya mga kababayan babalik. Matapos yung kanyang medical na examination in other medical processes, siniguro din niya mga kababayan sa kanya pahayag na mananatili siyang accessible, hindi tulad ni Harry Roque na accessible lang sa kanyang social media pero nagtatago. Tulad ni Saldico na nawala na lang mga kababayan. At ngayon minalas nasabat ng Czech authorities, nahuli mga kababayan at sabi ibabalik na dito sa Pilipinas. Dumadaan lang sa proseso. So, ang mga ginagawa ni Martin po, kabaliktaran sa pag-iwas. Sa governance, mga kababayan, ang pagiging accessible po, hindi lang physical presence. Ito ay legal at communications-based accountability. Hindi nawawala, mga kababayan, sa sistema ang isang taong bukas sa proseso. At yan si Martin Romualdez. Medical na layunin yung kanyang travel. Ang biyahe, mga kababayan, ay para sa long overdue na follow-up check-up para sa kanya. Kaugnay ng kanyang naunang angioplasty surgery. Sabi ng kampo ni Martin, ang pangangalaga, mga kababayan, sa kalusugan ay isang karapatan na ginagawa po sa pamamagitan ng tamang legal channel. Ganon. Ang kalusugan po hindi pribilehiyo. Isa siyang karapatan ng bawat Pilipino, ng bawat tao. At ang napaka-importante dito sa kwento, ginagamit po yung tamang proseso para dito. So, paliwanag, mga kababayan ni Atty. Fajardo, wala niyang legal na balagid para sa kanyang travel. Hindi po barred o pinagbabawalang lumabas si Martin Romualdez. Ano yung umiiral? ILBO, mga kababayan, yung umiiral. O Immigration Lookout Bulletin. Minomonitor lang. Hindi binabawala na umalis. Minomonitor lang. So malinaw, mga kababayan, ILBO, hindi Hold Departure Order or HDO ang inisyo kay Martin Romualdez. So minomonitor lang si Martin. Binabantayan lang pero hindi siya bawal mag-travel. Ang HDO po, yon ang bawal. Hold departure. Huliin ka pag lumabas ka sa bansa. So malinaw po, monitoring lang, walang pagbabawal para mag-travel kay Martin. Kailangan niya lang ng prior coordination. Pag ikaw ay nasa ILBO, hindi nangangailangan po ng pahintulot mula sa Office of the Ombudsman. Now, doon naman po sa issue ng freeze order sa mga assets ni Martin, speculative po yon. Kasi kailangan muna na maghain ang AMLA po ng formal na application sa korte, sa Court of Appeals. Wala pa man po na natatanggap na official na abiso, kaya speculative yon. Sa legal system po, hindi po umiiral yung baka o posible. Ang umiiral lang po, mga kababayan, ay kung may order na ba o wala. O, ganun lang yon. May notice na ba o wala? Wala pa man po. So, speculative. Posible nga posible lang. Pwedeng hindi din posible. Kaya huwag basta naniniwala sa mga kwento. Lalo kung ang kwento po walang kasiguruhan. Posible pa lang. Posible. Malinaw po? So, sa ngayon, wala pa. Wala. So ang pagpapagamot, mga kababayan, sa ibang bansa ay isa pong karapatan ng isang tao. Dapat ding respetuhin yung tinatawag na presumption of innocence. Habang wala pa pong pinal na desisyon, ganun lang yon. Ito po yung pundasyon ng rule of law.
Hindi ka dapat hinahatulan dahil lang sa balita. Kahit kay Sara, inosente pa siya hanggang ngayon. Kaya nga may hearing. Kaya nga kailangan po duman siya sa trial. After trial, doon magdidesisyon kung base sa ebidensya, guilty or not guilty si Sara. Convicted or acquittal. Ganun po. Fair tayo sa treatment ng mga issue po. Ganun din dapat ang trato kay Martin Romualdez. Or any accused for that matter. Ang hostisya mga kababayan ay process-driven, hindi noise-driven. Puro lang ingay, puro kwento. So sa mas malalim mga kababayan na pagbasa sa isyung ito laban kay Martin Romualdez, hindi po siya isang simpleng travel issue sa tingin natin. Ito po ay isang test ng institutional discipline. Kapag ang isang opisyal ay dumaan sa kamera, nakipag-coordinate po sa DOJ, sumunod siya sa immigration protocols. Ang ibig sabihin niyan, gumagana ang sistema. At sa demokrasya, ito yung mas mahalaga kaysa sa pag-iingay. Ang proseso dapat sinusunod, hindi po yung iniikutan sa pamamagitan ng technicalities para may tinatamaan na naman na niya Mr. Maravillas. Talagang yun ang patama natin. Di ba, mga kababayan? So bakit malaga yung tamang pag-unawa dito sa isyong ito? Sa ganitong sitwasyon kasi po, delikado ang maling framing sa kwento. Ang coordination, ginagawang paghingi ng permiso. Ang ILBO, ginagawa ng travel ban. At ba, yung investigation na ginagawa na nila, ini-interpret nilang guilty verdict na. Walang ganon. So kapag mali ang framing, mga kababayan, naliligaw at nalilito yung publiko. Nasisira po yung tiwala sa proseso. Napapalitan ng emosyon yung batas. Kaya napaka-importante yung clarity. Yun ang rason kung bakit natin ito pinag-usapan ngayon. Ang dami ng kalituhan. Talagang sinasadya yung kalituhan, mga kababayan. Confusion. So ang batas hindi po siya interpretasyon. May malinaw siyang hangganan. So ang tunay na sukatan, mga kababayan, ng respeto sa batas ay hindi kung sino yung iniimbestigahan, kundi kung paano sila sumusunod sa proseso habang iniimbestigahan. Ganon. So sa kasong ito, ang mensahe, mga kababayan, malinaw naman. Sumunod sa institusyon, nakipag-coordinate sa otoridad si Martin. Saka nire-respeto niya yung proseso. Hindi siya umiiwas. At kasabay nito, nire-respeto niya ang papel ng ombudsman bilang bahagi po ng accountability system. Hindi po bilang hadlang sa karapatan, kundi bilang tagapagtanggol ng proseso. So ang kaso, mga kababayan, ng travel clearance ni Martin, hindi po siya kwento ng pag-iwas. Kwento po ito ng pagsunod sa bawat hakbang. May pahintulot, may koordinasyon, may dokumento, may transparency, mga kababayan. At sa huli, ang pinakamahalagang prinsipyo, mga kababayan, ay nananatili. Ang batas po ay hindi nakabase sa hinala, kundi po sa proseso, sa ebidensya. At siyempre, tamang mekanismo po. So hindi po lahat ng umaalis ay tumatakas. May mga umaalis na dumadaan sa proseso tulad ni Martin, bumabalik na may paninindigan sa batas. Yan po ang pinakita ni Martin mula pa sa umpisa. Bumaba siya pwesto bilang speaker, di ba? Ano yung purpose niya? Para magbigay daan sa investigasyon. Umarap siya sa mga tanong ng ICI, hindi siya umiwas, hindi tulad ni Sara. Kahit yung abogado hindi mag-appear, siya mismo umiiwas, mga kababayan. Hindi po nagtago, kundi nagtrabaho siya sa House of Representatives. Daming pinasang batas. Hindi tulad ni Bato, wala pa mang lumalabas na warrant of arrest, nagtago na. Pero kumukobra ng sweldo. Si Sara ganon din, kumukobra ng sweldo, hindi man nagtatrabaho para tulungan yung Pangulo, kundi namimirwisyo pa. Si Martin po, ang daming pinasa na batas, mga kababayan, habang nag-iimbestiga sila. Hindi siya tumatakas. Ganon ang hindi guilty.
Ganon ang may tiwala, mga kababayan, na wala siyang ginawang mali talaga. Inarap niya lahat ng mga aligasyon squarely, confidently. Yan si Martin Romualdez. Di ba po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.